Ang nakaraan, kung saan nagliwanag ang marka sa dibdib ng Grand Priest at parang may isang nakatagong kapangyarihang nagising na nagsisimula ng dumaloy sa kanyang kaibuturan. Sumiklab ang galit ni Goku na parang apoy. Sa tinig na yumanig sa hangin, sinabi niya, "Sumosobra ka na. Paulit-ulit ka pa rin sa mga lumang pakulo mo." Ngumiti ang Grand Priest ng kalmado, puno ng kayabangan at kumpiyansa. "Oh, Goku? Akala mo ikaw ang magpapahirap sa akin, pero ang totoo, bawat sandali ng sakit na ibinigay mo ay naging lakas ko. Ngayon, oras na para ibalik ko sa'yo ang lahat ng iyon," wika ng Grand Priest. Bigla siyang sumugod, isang bilis na hindi pa kailanman nakita ni Goku. Ang unang suntok ay tumama sa kanyang kwintas na konektado sa puso nito. Napahinto ang lahat. Nanginig ang puso ni Goku mula sa loob, at kahit ang kanyang mga buto ay nabasag. Sandali siyang napatigil, tahimik, na para bang sinusuri ang lahat ng nangyayari. Ngunit hindi tumigil ang Grand Priest. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa dibdib ni Goku. Sa bawat hampas, unti-unting winawasak ang kanyang katawan. Lalong nagalak ang Grand Priest, sinasadya ang bawat galaw, parang dahan-daang pagpapahirap sa pinakadakilang mandirigma ng universe. Sa Earth, nanood ang kanilang mga kaibigan na may takot at gulat. Napasigaw si Krillin. "Goku, anong nangyayari sa iyo?" Sa kabila ng matinding pinsala, nanatiling tahimik si Goku. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng priest, bawat kisap ng mata, bawat galaw ng katawan. Hindi na ito simpleng laban. Isa na itong napakalaking hamon na kailangan niyang unawain. Yumanig ang universe. Biglang nagbago ang lahat. Ang liwanag na pumupuno sa kalawakan ay unti-unting naglaho. Dahan-daang nilamon ng dilim ang espasyo, na para bang huminto sa paghinga ang buong universe. Napaluhod si Goku sa lupa. Wasak ang kanyang katawan, bali-bali ang mga buto. Nakaluhod siya sa harap ng Grand Priest, na natiling matatag at walang bahid ng awa. Nakapikit ang mga mata ni Goku, tahimik, nagtitiis sa sakit, at nakatuon sa isang bagay na malalim sa kanyang kalooban. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Ngumiti ang Grand Priest ng mapanglait. Kumikislap ang kanyang mga mata sa labis na kayabangan. "Parang nasobrahan ako, Goku? Tingnan mo, hindi ka makapagsalita, hindi ka man lang makasigaw. Sige, sasabihin ko na ang katotohanan. Bilang isang banal na nilalang, may mga teknik akong katulad ng sayo. Kaya kong palakasin ang sarili ko ng walang hanggan. Kapag bumibigay ang aking katawan, nawawala ang lahat ng limitasyon ko. Oo, tuluyan ko nang inalis ang lahat ng hangganan ko. Tinahak ko ang isang ipinagbabawal na landas, at lahat ng ito ay dahil sayo. Ikaw mismo ang naghukay ng sarili mong libingan. Kaya ngayon, ano ang gusto mo? Tapusin na lang kita agad. O gusto mo bang patagalin ko pa ang paghihirap mo?" Tahimik si Goku. Wala siyang sinabi. Sa halip, ngumiti siya, isang kalmadong ngiti, na para bang hindi umaabot ang sakit sa kanyang kalooban. Ang ngiting iyon ang tuluyang nagpagalit sa Grand Priest. Itinaas ng Grand Priest ang kanyang mga kamay. Biglang lumakas ang aura sa paligid niya at rumagisa patungo kay Goku na may mapanirang puwersa. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Sa Earth, nanonood ang kanilang mga kaibigan ng may takot at katahimikan. Nanginig si Gohan. "Hindi ko inakalang aabot sa ganito." Biglang nagdilim ang lahat. Si Papa ang huli naming pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Vegeta, nag-aalab ang galit. "Imposible ito, Kakarot, hindi ka pwedeng bumagsak ngayon." Ang liwanag na minsang nagbigay ng pag-asa sa lahat ay biglang naglaho. Naiwan si Goku sa matinding sakit, habang ang Grand Priest ay nakangiting mapanukso, nilalasap ang sandali ng kanyang ganap na tagumpay. "Ang liwanag mo ay isa lamang ilusyon, Goku. Sandali lang itong nagningning, tapos ay namatay, gaya ng ina at ama ni Zeno. Lahat sila ay naglaho. Hayaan mong may sabihin ako sayo. Liwanag, kapangyarihan, kabanalan, wala ni isa ang may halaga sa harap ng iisang batas, yun ay ang aking awtoridad." Hindi gumalaw si Goku. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata, tila nawala ng malay. Ngunit sa katotohanan, siya ay lumubog sa mas malalim na antas ng kamalayan.
Marahang ibinulong ni Goku sa sarili, nagkamali ako. Sinubukan kong kontrolin ang liwanag tulad ng pagkontrol ko sa aking lakas, sa galit, sa sigaw, at sa dahas. Pero ang liwanag ay hindi tumutugon sa kaguluhan. Tumutugon ito sa kadalisayan, sa katahimikan, sa kapayapaan. Gumagana lamang ang liwanag na ito kapag malinaw ang aking puso. Sa sandaling iyon, inilapat ng Grand Priest ang kanyang kamay sa dibdib ni Goku, direkta sa kwintas na nakapaloob at nagsanib sa kanyang puso. Ngumiti siya na puno ng kamanghaan. Ito ang pinagmulan ng lahat. Mabuti na lang at naging bahagi ka nito dahil kung tatanggalin ko ito ngayon, magwawatak-watak ang buong pag-iral mo. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa kwintas at pinisil. Ngunit biglang isang napakalakas na bugso ng liwanag ang sumabog, tumama sa kamay ng Grand Priest. Napasigaw siya sa sakit habang siya ay itinapon papalayo ng hindi masukat na puwersa na para bang tinamaan ng isang makalangit na kidlat. Kasabay nito, yumanig ang mismong daigdig. Isang dambuhalang haligi ng liwanag ang sumabog mula sa puso ni Goku, umaakyat paitaas, isang banal na tanglaw, tila tore ng langit na tumatagos sa kalawakan. Kumalat ito sa kalangitan, at sa buong universe. Sa isang iglap, itinaboy nito ang dilim at muling pinasiklab ang isang banal na gintong liwanag, mas malalim at mas dalisay kaysa dati. Sa gitna ng nakasisilaw na ningning, nakatayo si Goku, kalmado, matatag, ang liwanag ay dumadaloy sa kanya na para bang siya'y muling isinilang. Gulat ang bumalot sa lahat ng nakasaksi. Nakatitig ang Grand Priest kay Goku habang ito'y dahan-dahang lumalapit, hindi mapigilan ang malamig at nakapangingilabot na aura ang yumanig sa mismong espasyong kanilang kinaroroonan. Lumaki ang mga mata ng Grand Priest at dahan-dahang nagsalita na halatang may takot. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Ganap nang bumagsak ang liwanag mo. Paano ka nakabalik? Malamig na sumagot si Goku, ang pagiging mas higit mo ay hindi kailanman nangangahulugang mas malakas ka, o mas mahina ako. Kailangan ko lang maunawaan ang lihim mo. Akala mo'y naitatago mo ang tunay mong kapangyarihan, pero masyado kang mangmang para hindi mapansing na pag-aralan ko na ito. Sumigaw ang Grand Priest sa desperasyon, kahit na naunawaan mo, hindi mo mapipigilan ang aking pag-angat. Bago pa niya matapos ang sasabihin, naglaho si Goku. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok laban sa Grand Priest. Nakapikit ang mga mata ni Goku, ang mukha'y ganap na kalmado, tila ang isip niya ang umaatake, hindi ang katawan. Bumagsak ang mga suntok sa bilis na walang sino man ang makakita. Napakabilis na hindi man lang maitaas ng Grand Priest ang kanyang kamay upang ipagtanggol ang sarili. Sa tuwing susubukan niyang gumalaw, tila nagyayelo ang kanyang katawan sa isang bahagi ng sandali, saka muling may susunod na suntok na tatama, winawasak ang kanyang balanse. Nagpatuloy ang mga suntok, dumami, bumilis, at lalong tumindi, hanggang sa tuluyang bumagsak ang Grand Priest. Nakatitig ang kanilang mga kaibigan sa nasasaksihan. Huminga ng malalim si Whis at saka ipinaliwanag ang isang lihim na tila palaisipan. Ang mga unang suntok na ibinigay ni Goku ay puno ng galit. At ang galit ay lumilikha ng espiritual na puwersa, at ang puwersang iyon ang mismong nagpapalakas sa aking ama. Ang aking ama ay hindi muling bumabangon mula sa kahit anong atake. Ang kanyang katawan ay nanunumbalik lamang kapag nalalantad sa isang tiyak na uri ng enerhiya. Ang enerhiya ng paghihirap at matinding espiritual na presyon ay bumalat sa paligid. Nanginig si Gohan sa matinding pagkabigla. Kung ganoon, bawat suntok na ginawa ni Papa kanina, pinapalakas niya lang ang Grand Priest imbes pahinain. Marahang tumungo si Whis. Eksakto. Pero ang ginagawa ngayon ni Goku ay ganap na naiiba. Ang bawat atake niya ay naging dalisay na liwanag, walang galit, walang bahid ng emosyon, walang espiritual na presyon. Dahil doon, ang purong enerhiya ni Goku ay hindi nagbibigay sa aking ama ng lakas na kailangan niya para paramihin ang kanyang kapangyarihan. Mariing kinuyom ni Vegeta ang kanyang kamao at pabulong na nagsalita. Iyan ang uri ng pagpatay na napakabagal. Habang nagsasalita pa sila, biglang sumabog ang liwanag. Isang napakalaking haligi ng liwanag ang bumaba mula sa langit, sobrang liwanag na napilitan ang lahat na itaas ang kanilang mga braso upang takpan ang kanilang mga mata.
May isang presensyang bumaba mula sa loob ng liwanag. Isang lalaki ang naglalakad ng mabagal at matatag. Si Goku iyon, ngunit hindi siya nag-iisa. Hawak niya ang buhok ng Grand Priest, na tuluyan ng walang malay. Napatigil ang lahat. Kahit si Vegeta ay hindi makapagsalita. Hindi man lang tumingin si Goku sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Zeno. Lumapit siya at huminto sa harap nito, saka basta na lamang ibinagsak sa lupa ang Grand Priest, parang isang bagay na wala ng halaga. Isang mabigat at nakakatakot na katahimikan ang bumulat sa paligid. Pagkatapos, mababang tinig na nagsalita si Goku. Dinala kita rito para malaman ng lahat ang katotohanan mo. Para magsilbi kang aral sa sinumang naniwala na ang kapangyarihan ay puro pagkawasak, sa sinumang naghasik ng kadiliman at pagdurusa. Hindi makapagsalita ang Grand Priest. Muling nagsalita si Goku, isang salita lamang, ngunit lalo nitong pinabigat ang sandali. Umamin ka, sabihin mo ang totoo. Siya ang pumigil sa'yo na makita ang iyong ina. Narinig iyon ni Goku at sumiklab ang matinding galit sa kanyang dibdib, ngunit hindi yon basta galit lang. Isa itong galit ng isang lalaking nasasaksihan kung paano pinapatay ang katotohanan sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa Grand Priest parang gustong pumatay at malamig na sinabi. Sige, hindi ko na kailangan marinig ang katotohanan galing sayo. Ako mismo ang magbubunyag ng lahat, kahit mauwi ka man sa wala, kahit maging abo ka na. Bumagsak ang kanyang mga salita na parang talim sa puso ng Grand Priest. Ngunit bago pa siya makasagot, isang banayad na yabag ng liwanag ang nagpahinto sa lahat. Lumitaw si Zeno sa harap ni Goku. Sa tinig na parang bata, sinabi niya, "Tama na, Goku." Ang mga salitang iyon ay tumama sa lahat na parang kidlat. Nagpatuloy si Zeno. Sinabi sa akin ng Grand Priest ang katotohanan. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang kumuha sa aking ina. Ikaw ang pumihil sa amin na makita siya. Nakikita ko siya sa aking mga panaginip at ipinaliwanag ng Grand Priest sa akin ang mga panaginip na iyon. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ngunit si Goku, hindi takot ang naramdaman niya kay Zeno, kundi awa. Tiningnan niya si Zeno na puno ng lungkot ang puso at pabulong na sinabi sa sarili. Kung nakita mo lang sana ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata, pero ang dilim ay tuluyan ng bumalat sa iyong puso. Parang huminto ang paghinga ng buong mundo nang itaas ni Zeno ang kanyang kamay patungo sa langit, handa nang gamitin ang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat. Sumigaw si Zeno, "Buburahin na kita ngayon, Goku." Parang huminto ang oras. Walang gumalaw. Kalmadong nagsalita si Goku, walang takot sa tinig. "Zeno, pakiusap, tumabi ka." Nag-alab sa galit ang mga gwardya nang marinig iyon, ngunit sumigaw si Zeno. "Tigil! Lumayo kayo." Pagkatapos ay muling tumingin si Zeno kay Goku, isang titig ng paghuhusga, ng kapalaran, ng pasyang hindi na mababago. Dito na nagtatapos ang Part 3. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.